نعم جزاك الله خيرا يا أخي الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una sa lahat mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, ako'y nagpapasalamat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil sa ganitong klaseng ng pagkakataon na ibinigay sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At pagkatapos, nagpapasalamat din ako sa pamunuan ng Pioneer sa pag-imbita nila sa akin sa araw na ito, sa gabing ito. At ang paksa po natin sa gabing ito ay napakahalaga. At napakahalaga ang bid'a at ang panganib nito. Ano nga po bang ibig sabihin ng bid'a? Yan ang katanungan. Ano nga po bang ibig sabihin ng bid'a? Sinabi ni Sheikh Ibn Baz rahimahullah, ang bid'a sa Sharia ay bawat uri ng pagsamba. Bawat uri ng pagsamba na inimbento ng mga tao na walang pinagmulan sa Quran, sa Sunnah, o sa gawain ng apat na Khulafa ar-Rashidun. At sinabi pa ni Sheikh Ibn Baz, sa wikang Arabic, ang salitang bid'a ay ginagamit para sa bawat bagay na bago at walang naunang halimbawa. Ngunit hindi ito otomatikong ipinagbabawal, kundi ito kabilang sa mga bid'a sa relihiyon o sa pagsamba. Sa makamundong bagay, anumang sang-ayon sa Sharia, ay tatanggapin sa batas ng Islam. At ang anumang sumalungat sa batas ng Islam, ito ay bawal, ito ay fasid, na hindi ito tinatawag na bid'a sa batas ng Islam dahil hindi ito bahagi ng pagsamba. Ibig sabihin, ang anumang bagay na bago sa makamundong bagay ay hindi ito matatawag na bid'a sa relihiyon. Ang tinutukoy na bid'a sa relihiyon ay ang bagong invento ipinasok sa Islam. Yun ang sinabi ni Sheikh Ibn Baz rahimahullah. At madalas din ito sinasabi ng mga tao kapag sila ay binabalaan. Sila ay binabalaan na huwag gawing, o di kaya kapag sila ay pinagbabawalan mo na kanyang mga ginagawa. Kapag sila ay binabalaan mo, pinagbabawalan mo sa gawaing yan, ang kanilang sinasagot, ang kanilang sinasabi ay pati na rin ang cellphone, bid'a. Pati na rin ang Facebook, bid'a. Pati na yung pagsakay ng eroplano, pagsakay ng elevator ay bid'a. At iba pang mga kanilang mga binabanggit. Ang bid'a, mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam, sa mundong bagay, ay sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang bid'a sa makamundong bagay, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, lamu bi amri dunyakum. Lahat kayo alam ninyo kung ano ang makamundong bagay. Ito ay naitala sa Sahih Muslim. At ang bid'a ay karagdagan sa relihiyon. Ito naman ang bid'a sa relihiyon. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kullu muhdathin bid'ah. Ang bawat pagbabago ay isang bid'a. Wa kullu bid'atin dhalalah. At ang bawat bid'a ay isang maling patnubay, ay isang kaligawan. Wa kullu dhalalatin finnar. At ang bawat kaligawan, ang bawat maling patnubay ay sa apoy ng impyerno. Ito ay sinalaysay ni Abu Dawud wa Tirmidhi at ni Tirmidhi. At sinabi pa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Sahihul Bukhari. Sino mang magpakilala ng isang bagong bagay sa ating relihiyon, bagong gawain sa ating relihiyon na wala rito sa itinuro ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay hindi tatanggapin. Fahuwa raddun.
na ito ay hindi tatanggapin. Ito ay naitala sa Sahih al-Bukhari. Ang bid'a, mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam ay ang bago sa pananampalatayang relihiyong Islam. Bagong gawain na ipinasok sa ating relihiyong Islam sa pagsamba at hindi sa makamundong bagay. Tandaan po natin yan. Ay hindi sakop o hindi pasok doon yung mga bago sa makamundong bagay tulad ng mga teknolohiya na ating mga ginagamit ngayon. Tulad ng mga cellphone, ayan ay hindi siya kasama doon sa bid'a sa ating relihiyon. Ang asal niyan ay pinapahintulutan, depende na lang sa iyong paggamit. Kung ito ay ginamit mo sa mabuti, edi ito ay magiging mabuti. At kung ginamit mo ito sa kasamaan, ay ang epekto nito ay kasamaan. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam, tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay ginawang ganap para sa atin ang ating relihiyon. Ay ginawang kumpleto para sa atin ang ating relihiyon na kanyang kinalugdan para sa atin. At ito ay pinaliwanag ng buo, ng kumpleto ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa pinakamalinaw na paraan. Kaya't ang natitira na lamang sa kanyang umma ay ang sumunod sa kanyang gabay at tumahak sa kanyang landas. Sapagkat sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn. Iniwan ko sa inyo ang dalawang bagay. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Sino man ang panghawakan niya ito, kailanman hindi kayo maliligaw pagkatapos ko. Ibig sabihin, pagkawala ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kitab Allahi wa sunnati. Ang aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang Quran at ang aking sunnah, ang pamamaraan ni mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. روى البخاري ومسلم من حديث طارق بن شهاب قال isinilaysay البخاري at Muslim mula sa hadith ni Tariq ibn Shihab na nagsabi, قالت اليهود لعمر بن الخطاب إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. Sinabi ni Tariq ibn Shihab, sinabi ng mga Hudyo kay Umar ibn Khattab. Sinabi ng mga Hudyo kay Umar ibn Khattab, kayo ay nagbabasa ng isang talata, ng isang aya sa inyong aklat sa Quran na kung ito ay ipinahayag sa amin. Kung ito ay ipinahayag sa amin sa mga Hudyo, sabi ng mga Hudyo, gagawin naming araw ng pagdiriwang ito. Gagawin namin ang araw ng pagdiriwang ito. Qala wa ayyu ayah? Sinabi ni Umar bin Khattab, aling ayah, aling talata. Aling talata ang tinutukoy ninyo. Qalu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Kanyang sinabi, sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sa araw na ito ay ginawa ko ng kumpleto para sa inyo ang inyong relihiyon at kinumpleto ko ang aking biyaya sa inyo. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Umar, wallahi inni la'a'lamu al-yawma alladhi nazalat ala rasulillahi fihi was-sa'ata allati nazalat fiha. Sinabi ni Umar bin Khattab, sumpaman kay Allah subhanahu wa ta'ala, alam ko ang araw na ito. Ang araw ng pagbaba ng aya na yaon ay ipinahayag na sa sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam at ang oras na kung kailan ito ibinaba. Nazalat ala rasulillahi ashiyata yawmi Arafah fi yawmi Jumu'ah. Ito ay ibinaba, ang aya na ito, sa Rasul sallallahu alaihi wasallam sa hapon ng araw ng Arafah na tumama sa araw ng Biyernes. Tignan ninyo. Tignan ninyo kung paanong naunawaan ng mga Hudyo, ng mga Jews, na ito ang kadakilaan ng talatang ito, ng aya na ito, na kung saan sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating binanggit kanina, sa araw na ito ay ginawa ko ng kumpleto ang inyong relihiyon. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa ipinahiwatig nito ng ganap na ang ating relihiyon. Ang relihiyon na ganap na at naipahayag ng buo, ng kumpleto, ay hindi na nangangailangan ng karagdagan. Ibig sabihin, hindi na nangangailangan ng karagdagan. Qala al-Imam Malik rahimahullah, sinabi ni Imam Malik, kaawaan nawa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala,
Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Ang sinumang nagpasimula ng isang bid'ah, bagong gawain sa relihiyon sa Islam na nakikita niyang mabuti ay para bang nakikita niya ito ay isang mabuti, ay para bang sinabi niyang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagtaksil sa kanyang misyon. لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. Sapagkat sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa araw na ito ay ginawa ko ng kumpleto para sa inyo ang iyong relihiyon. Kaya anumang hindi itinuturing na bahagi ng relihiyon, hindi kasama sa relihiyon nung unang panahon, ng panahon na iyon ay hindi rin maaaring ituring na relihiyon sa panahon natin ngayon. Ibig sabihin, kung hindi ito nagawa nung panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang khulafa'ur rashidun, ay hindi rin maaaring gawin sa panahon natin ngayon. Wa ma'na kalam al-Imam Malik anna ad-din kamilun bi ikhbarillah wa qad arsala Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam litablighihi kamila. At ang kahulugan na sinabi ni Imam Malik na ang relihiyon ay ganap na, kumpleto na ayon sa ipinahayag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At isinugo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang ipahayag ito ng buo, ng kumpleto. Paman yubtadi'u fid dini faka'annahu yattahimu ar-rasula annahu ma ballagha ad-din kamila. Kaya kung may magpasimula ng bagong bagay sa relihiyon, na bagong gawain sa relihiyon, ay parang inakusahang hindi ganap na naiparating ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang mensahe ng relihiyon sa atin. Faqala Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, at sinabi pa ni Ibn Mas'ud, naway kalugdan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'ati dhalalah. Sinabi ni Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, sumunod kayo at huwag kayong magpasimula ng bago sa relihiyon. Sapat na ang ipinasa sa inyo, at ang bawat bid'ah, ang bawat bago sa relihiyon ay pagkaligaw. Mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, sa kabila ng pagiging ganap ng ating relihiyon, ito at ng buong pagpapahayag nito sa atin, may ilan pa rin sa mga kamusliman na naniniwalang na walang masama sa pagdaragdag sa relihiyon. May ilan pa rin sa mga kamusliman na sila ay naniniwala walang masama ang pagdaragdag sa relihiyon, sa pag-aakalang ito ay magpapalapit pa kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samantalang na inaakala nila ito ay magpapalapit sa kanila kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subalit ito ay nakalimutan nila na ang pagdaragdag sa ating relihiyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng walang batayan mula sa kanyang sugo, ito ay isang daan lalong nagpapalayo sa kanila sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi nagpapalapit. Ang mga taong ito ay nalinlang ng isang tusong hakbang mula sa syaitan. Ito ay ang hakbang ng bid'a, pagsimula ng bagong gawain sa relihiyon, at ito ay isa sa pinakamapanganib at pinakapangit na patibong ng syaitan. Iniligaw sila ng syaitan upang mas maging abala sa bid'ah kaysa sa sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam, at naniwala silang mabuti ang kanilang ginagawa. Mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, ma hiya hadhihi al-bid'ah? Mal maqsudu biha? Mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ano ang tinutukoy na mga bid'ah? Ano ang ibig sabihin nito? Ang sagot, ito ay mga bagong gawain na ipinasok sa ating relihiyon. Ibig sabihin, anumang pamamaraan, daan o kaugalian na idinagdag sa relihiyon nang may layuning maglingkod o sumamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngunit ito ay labas sa itinakda ng Quran at Sunnah. Kaya mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, may babala tungkol sa mga bid'ah, mga bagong gawain sa relihiyon mula sa Quran at Sunnah.
Tunay na matinding babala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh. At ito ang aking tuwid na landas, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kaya sundin ninyo ito. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. At huwag kayong sumunod sa mga ibang landas sapagkat ito ay magpapaligaw sa inyo palayo sa kanyang daan, papalayo sa daan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Qala tabi'iyul mufassir Mujahid, wala tattabi'us subul al-bid'u wasyahwat. Sinabi ng tabi'i na nagpapaliwanag ng Quran na si Mujahid, ang kahulugan ng huwag kayong sumunod sa ibang mga landas ay ang mga bid'ah at ang pagsunod sa sariling pagnanasa. Warawa Muslimun wa ghayruhu an Jabirin radiyallahu anhu qal, isnilaysay ni Muslim at iba pa mula kay Jabir, naway kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang sinabi, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha khataba ihmarrat aynahu wa ala sawtuhu wa ishtadda ghadabuhu. Kapag sinabi ni Jabir radiyallahu anhu, kapag nangaral ang sugo ni Allah sallallahu alayhi wa sallam, namumula ang kanyang mga mata, tumataas ang kanyang tinig, at siya ay nagagalit ng labis. At ka'annahu mundiru jishin yaqul, na para bang isang tagapagbabala ng isang hukbo ng mga sundalo na nagsasabing sabbahakum wa massakum wa yaqul bu'ithtu ana was-sa'atu kahatain. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, magsipaghanda kayo sa umaga at sa gabi. At sinabi pa niya, ako at ang huling oras ay isinugo na magkasama. Wa yuqrinu bayna usbu'ayhi as-sababati wal wusta. Nakasing lapit ng dalawang daliring ito. At ang kanyang pinagdikit, ang kanyang hintuturo at gitnang daliri. ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله. At sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos nito tunay na ang pinakamabuting pananalita ay ang aklat ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pinakamabuting patnubay, pinakamasasama sa mga gawain ay ang mga bagong ipinasok sa relihiyon. At ang bawat bid'a bawat bagong ipinasok sa relihiyon ay pagkaligaw. Ito ay naitala sa Sahih Muslim sa hadith ni Jabir bin Abdullah. وعند أبي داود والترمذي من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال, at isinilasay ni Abu Dawud at Tirmidhi mula sa hadith ni Al-Irbad ibn Sariya, naway kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, na nagsabi, wa'adhana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maw'idatan wajilat minha al-qulub وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعدة موضع فأوصنا. Nangaral sa amin, sinabi ni Al-Irbad bin Sariya, nangaral sa amin ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam ng isang pangaral na kung saan ay nanginig ang aming mga puso at tumulong aming mga luha. Kaya sinabi namin, o sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, para bang ito ay pangaral ng isang taong magpapaalam, kaya payuhan mo kami. Qala usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara alaykum 'abdun ya'ni kana raqiqan mamluka. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, inuutos ko sa inyo ang pagkakaroon ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala at pakikinig at pagsunod sa pinuno kahit na siya ay isang alipin, ibig sabihin dating pagmamayari ng iba. Wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira.
At tunay na sino man sa inyo ang mabuhay pa ng matagal ay makakakita ng maraming pagkakaiba-iba ng opinyon. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Kaya't sinabi ni Propeta sallallahu karugtong ng hadith, kaya't kumapit kayo sa aking sunna, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, at sa sunna ng mga matuwid na khalifah na napatnubayan sina Abu Bakar, sina Umar, Uthman at Ali. Panghawakan ninyo ito ng mahigpit gamit ang inyong mga bagang at mag-ingat kayo sa mga bagong gawain na ipinasok sa relihiyon, sapagkat bawat bid'ah, bawat bagong gawain na ipinasok sa relihiyon ay pagkaligaw. Qala Ibn Rajab rahimahullah, at sinabi ni Ibn Rajab, tawanaw siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa kullu man ahdatha shay'an wa nasabahu ila ad-din wa lam yakun lahu aslun min ad-dini yarji'u ilayhi fa huwa dhalalah. Sinabi ni Ibn Rajab rahimahullah, ang sino mang lumikha ng isang bagong bagay, bagong gawain at inuugnay ito sa relihiyon, habang ito ay walang pinag-ugatang batayan sa relihiyon, walang pinag-ugatang batayan sa relihiyon, ito ay tunay na pagkaligaw. Wad-dinu bari'un minhu wa sawa'un fi dhalika masailu al-i'tiqadat aw al-a'mal aw al-aqwal al-dhahirati wal-batinah. At ang relihiyon ay walang kinalaman dito, sinabi ni Ibn Rajab. Mapausapin man ito ng akida, mga gawaing pagsamba o pananalitang lantad man o lihim. ويقول ابن كثير, sinabi pa ni Ibn Kathir, وَمَنْ لَمْ تَسَعْهُ طَرِيقَةُ الرَّسُولِ وَطَرِيقَةُ الْمُؤْمِنِينَ السَّابِقِينَ فَلَا وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Sinabi ni Ibn Kathir, ang sino mang hindi nasapatan o hindi nalugod sa paraan ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam at sa paraan ng mga naunang mga mananampalataya, naway huwag siyang bigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kaluwagan. Kaya mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, ang tanong, may puwang o paraan ba para tanggapin ang ilang sa mga bid'ah, mga bagong gawain sa relihiyon? Gaya na kung ang layunin ng gumagawa nito ay pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala o pagmamahal sa kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam o pagpapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala at pag-asang gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng halimbawa ng pagdiriwang ng Maulidin Nabi o pagdiriwang ng gabi ng Isra wal Mi'raj o pagdiriwang ng ika-15 ng Nisfu Sha'ban, ika-15 ng Sha'ban at iba pa. Ang sagot, ang bid'ah ay hindi tinatanggap, kundi ito ay itinatakwil mula sa gumagawa nito. At ang gawaing ito ay walang gantimpala, bagkus ito ay malapit sa kasalanan sapagkat ito ay salungat sa gabay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang mga bagay na yan, ang mga gawain na yan, kung talagang ay kasama yan sa ating relihiyon, ang mga sahaba radiyallahu anhum ay hindi sila nagpapahuli sa mga gawaing kabutihan. Ngunit wala tayong mababasa mula sa mga nusus, sa mga teksto na kahit isang sahabi na gumawa niyan. Si Aisha radhiyallahu anha ay namuhay ng mahigit 50 taon pagkatapos ng kamatayan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngunit wala ni isang beses na itala na siya ay nagdiwang ng kapanganakan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At wala ring matibay na ebidensya na nagsasabi kung kailan na ipinanganak ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Subalit ang mayroon teksto na may magandang salaysay ay ang araw ng kanyang kamatayan. Yan ang sineselebrate ng mga ahlul bid'ah. روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول صلى الله عليه وسلم, isinalaysay ni Muslim mula kay Aisha radhiyallahu anha na kanyang sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fahuwa rad.
Ang sino mang, sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang magpasimula ng bagay na aming pamamaraan na hindi namin naituro, ito ay itinatakwil o hindi tatanggapin. Wa fi riwayatin, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. At sa iba pang salaysay, sino mang gumawa ng gawaing na hindi naaayon sa aming pamamaraan, ito ay tatakwil, hindi tatanggapin. فهذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه. Ang hadith na ito ay maliwanag na anumang gawain na hindi batay sa gabay o sa salita ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi tatanggapin. Ito ay tinatanggihan at hindi tinatanggap. Qala Ibn Hajar, sahibu Fathul Bari, syarih Sahih al-Bukhari, at sinabi ni Ibn Hajar, ang may akda ng Fathul Bari, pinaliwanag ng Sahih al-Bukhari, wa hadha al-hadithu ma'dudun min usulil Islam wa qa'idatin min qawaidih. Ang hadith na ito, ang hadith ng ating binanggit kanina, ay kabilang sa mga pangunahing batayan ng Islam at isang pundasyon ng patakaran. Fa inna ma'nahu man ikhtara'a min ad-din ma la yushhadu lahu asdun min usulihi fala yultafatu ilayhi. Ang kahulugan nito ay sinumang mag-imbento sa reliyon ng anumang bagay na walang pinagkukuhaang batayan mula sa mga pinagmulan ng reliyon tulad ng Quran at Sunnah, ito ay walang kabuluhan at hindi ito dapat bigyang pansin. Ibadallah, inna qawla Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dalalah, yadullu ala annahu la bid'ata fi dini hasana. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kullu bid'atin dalalah, ang lahat-lahat. Sa wikang Arabic, pag sinasabing kullu ay lahat, walang exception na tinutukoy dito. Kasi sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dalalah, ang lahat ng bid'a ay pagkaligaw, ay nagpapatunay na walang mabuting bid'a sa relihiyon. Tulad ng sinasabi ng ilan na mayroong daw na bid'a hasana, na ginawa ito ni Uthman, ginawa ito ni Ali, ginawa ito ni Abu Bakar. Bagkus wala itong bid'a na hasana, bagkus lahat ng bid'a ay pagkaligaw. Ngunit ang mga gawain ng afat na mga khalifa ay kabilang sa sunna ng ating pinagkukuhaanan. Dahil binanggit ni Propeta sallam, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Kumapit kayo sa aking sunna at sa sunna ng apat ni mga khalifa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ng ating mula sa kanyang mga sahaba. Walidha yaqulu Ibn Umar radiyallahu anhu, kaya nga sinabi ni Ibn Umar, naway kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kullu bid'atin dalalah wa in ra'aha an-nasu hasana. Sinabi ni Ibn Umar radiyallahu anhu, ang bawat bid'a, ang bawat na bago na ipinasok sa reliyon ay pagkaligaw, kahit pa ito ay maganda, mabuti sa paningin ng mga tao. Kahit pa sa tingin ng mga tao ito ay gawaing mabuti, once sila ay nagnanasiha, sila ay nagbibigay ng ng kwento ng Propeta sallam, sila ay nagpapakain, kahit pa ito ay maganda sa paningin tao, ngunit ito ay walang batayan mula sa Quran na sa Sunna, ito ay bid'a, ay pagkaligaw. At ang mga bagong gawaing, ang mga gawang bid'a ay may mga pinsala at panganib. Ang mga bagong gawain na bid'a may mga pinsala at panganib. Malaki ang usapin ng bid'a at ito ay tulay patungo sa kufur. Ayon kay Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qala Ibn Abbas radiyallahu anhuma, inna abghadal umuri ila Allahi al-bid'a. Tunay ng pinaka mapuot, pinaka kinapuputuan ng Allah subhanahu wa ta'ala na bagay ay ang mga bid'a, ang mga gawaing bago sa relihiyon. At sinabi pa ni Sufyan al-Thawri rahimahullah, al-bid'atu ahabbu ila al-iblisa min al-ma'siyah. Al-ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Sinabi ni Sufyan al-Thawri rahimahullah, ang bid'a ay mas kamahal-mahal
ang bid'a ay mas kamahal-mahal kay Iblis kaysa sa kasalanan. Sapagkat ang kasalanan ay pinagsisisihan ng isang tao, pinagtataubatan ng tao. Ngunit ang bid'a, hindi pinagsisisihan, hindi nagtumingi ng taubang isang tao dahil inaakala niya ito ay tama. Ito ay gawain ng pagsamba na ikalalapit kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya kalugod-lugod, kamahal-mahal kay Iblis yung gawaing bid'a kaysa sa kasalanan. Kaya kabilang sa mga masamang bunga ng bid'a ay pinapawi nito ang sunnah. Sinabi ng ilan mga salaf, qala ba'du salaf, man ibtada'a qaumun bid'atan illa naza'a Allahu anhum minas sunnati mislaha. Sinabi ng ilan sa mga salaf, walang taong nagpasimula ng bid'a maliban na inalis ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa kanila ang katumbas nito mula sa sunnah. Kaya sa tuwing may ipinapasok na bid'a, may sunnah na iniiwan. At patuloy ito hanggang sa dumarami ang mga bid'a. Lumiit ang mga sunnah at unti-unting maglalaho ang relihiyon. Ang mga takasunod ng bid'a ay nawawalan ng gana sa sunnah at itinuturing itong mabigat isa sa gawa. Samantalang sila ay masigla sa bid'a at ginaganahan upang gawin ito. Ginagastos nila rito ang kanilang kayamanan. Pinapagod nila ang kanilang mga katawan at sinasayang ang kanilang oras at buhay sa buhay ng bid'ah. Maaring ang ilan sa kanila ay nagpapabaya pa sa pagpatupad ng mga obligasyon, ng mga wajib at sa pagtindig sa pagdarasal. Bukod pa sa mga kasamaan at paglabag na kalakip ng mga bid'ah. Ito ay mula sa panlilinlang ng syaitan sa kanila at pagpapaganda niya sa kasamaan sa kanilang paningin. Sinabi ni Imam Malik, madalas bumigkas na mga taludtod ng makata. Wal Imam Malikun kathirun ma yatamassalu qawl asy-sya'ir wal khairul umuri salifat 'ala al-huda wa syarrul umuril muhdatsatu al-bada'i'. Ang pinakamabuting bagay ay yaong nauna sa patnubay. At ang pinakamasasama ay ang mga bagong likha na kakaiba. Kaya hilingin natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na ipagkaloob sa atin ang pagmamahal sa sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam at ang paggawa nito. At hilingin din natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na ipagali sa atin ang bid'ah at patnubayan tayo upang iwasan ang mga ito at pati na rin yung mga taong nagtuturo nito. At hilingin din natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang pagsunod sa kanyang reliyon at ilayo tayo mula sa bagong likhang gawain sa reliyong Islam. At hilingin din natin Subhanahu wa Ta'ala gawin na kaibig sa atin ang gawaing magpapalapit sa ating Panginoon. At hilingin din natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na ipadama sa atin ang tamis ng pananampalataya at pagandahin niya sa atin ang ating mga puso. So naway meron tayong mapulot na kaunting aral at maisa sa buhay natin ito. At upang tayo ay makaiwas sa mga gawain na kung saan na hindi kabilang sa ating relihiyon. Na inaakala natin ito ay mabuti. Inaakala natin ito yung daan na patungo sa ikalalapit natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagkus ito ay salungat, bagkus ito ay puot ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At mailayo tayo sa pagmamahal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil sa mga gawain na kung saan na hindi ipinag-utos ng ating relihiyon. Kaya mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, magsaliksik po tayo ng kaalaman at huwag tayong tumigil at umiwas tayo sa mga tao na kung saan sila ay nagpasimuno, sila ay nagkakalat ng mga gawain ng mga bid'ah. So hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ngayon po ating may papayo sa aking sarili sa inyo, ipatuloy tayo sa ng kaalaman. At huwag tayong magsasawang sa pagsasagsik ng kaalaman. At lagi na i-check ang ating hangarin, ating niya. At magkaroon tayo ng ikhlas sa ating mga puso sa bawat ating mga gawain upang magkaroon tayo ng makabuluhan at gantimpala ng hindi nawawala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito na lang tayo. Subhanakallahumma bihamdik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ila huna, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.